the Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Plunder, as defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080. Ni dating DPWH Secretary Babe Singson at ni Justice Reyes, talagang the scale and the magnitude of the corruption, the systemic or systematic corruption, Systematic na talaga eh. is just unbelievable, no? And Tanong, Alan, meron bang makukulong sa iyong analysis, sa iyong pagtingin, sa iyong assessment? Are there people who are going to go to jail because of what is happening? Definitely may makukulong. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nasampal ng katotohanan, nakakahiya. Oo, alam nyo nangyari, ito ikukwento rito. Bakit hindi nakita? At bakit inisnab? Huhuy! Diyos me, marimar. Yan ang mga balita ngayon at tuluyan na hong sinampahan ng kaso itong mga senador at itong si Kulangot. Bakit yung the big fish hindi nasasampahan at hindi kayang palitawin? Ano ba ang kumpas? Hindi nyo ba talaga kaya yan? Si Balulong? Bakit hindi nyo kaya? Ang tanong ng ating mga kababayan. Kasi yan ang hinihintay. Oo, kita nyo na. Destabilization. Yan ang mga pakana nila doon sa mga Duterte Black. Dalawa na ho ang sinampahan nila ng kaso. Kung sakali mapatunayan, si Bac ang mama kulong pa. Makukulong at makukulong kung sakali ha. Ito naman siguro mga paandar lang ni Balulong at ni Bungitngit. Dahil nakatutok doon ng issue, wala na si flood control. Exit na kumbaga. Wala na. Pilipino, kabayan, isahan ka na naman. Kawawang Pilipinas. At napahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, kapag may nangyaring masama kay PRRD, yari. Yari talaga sila. Lalong-lalo na yung mga nagtangkang, dakipin at ipadala si Tatay Digong sa dahig. Ano ba yan? Kuya Gus, ito yung balita ngayong umaga. Sinampahan na ha. Sinampahan na ba o sasampahan pa lang? May recommendation na kasi ang ICC para masampahan ng kaso. Naku, ano kaya yun? Abangan natin mamaya. At ito muna unahin natin. Bakit sila nasampal ng katotohanan? Nakakahiya eh. Tila isang malaking sampal kay BBM ang ginawa ng ASEAN dahil si BBM ang umattend sa ASEAN Summit. Pero ang nasa screen ay ang dating Pangulong Duterte na para bang hirap na hirap ang ASEAN na i-recognize si BBM bilang leader ng Pilipinas. Hindi ba't nakakahiya? At ang isa pang nakakahiyang balita, opisyal lang inaprubahan ng Amerika ang 0% tariff para sa mga espesipikong produkto na inaangkat mula sa Thailand, Malaysia at Cambodia na pawang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Ayon sa mga ulat noong Lunes, October 28, inanunsyo ang desisyong ito sa ginanap na ASEAN Summit kamakailan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatandaang bago pa man ito naaprubahan ay pinapatawan ng 19% tariff ang tatlong nabanggit na bansa. Pero sa ilalim ng bagong kasunduan, hindi napapatawan ng taripa ang mga produktong tulad ng aerospace equipment, pharmaceuticals, palm oil, cocoa, and rubber. At ang Pilipinas, ano ang nakuha ni BBM sa pag-attend dito sa ASEAN Summit? Wala. Nga. Yaan! Kaya naman pala no-show ang mama doon sa photo op. Masama ang loob, di umano. Eto, balita, walang napala. Nga. Samantalang tuwan-tuwa ang Malaysia, Cambodia at Thailand. Bakit? Ganda ng pribilehiyo na bigay ni Donald Trump.
Samantala ang Pilipinas, ano ang bad news? Puro bad news, walang good news. Kaya pala masama ang timpla na nakita natin sa video, yung presidente ng Amerika, hindi man lang nilapitan nito si Bungit-ngit. Totoo pala yun, akala ko AI. Akala ko na mawala si Donald Trump doon. Andun pala. Diyos ko po, Marimar. Ano nangyari sa Pilipinas? Pilipinas, bangon! Kaya nga ayon sa isang komentarista, tila basura ang tingin ni US Donald Trump sa Pilipinas at Tama. kay BBM. Pero ipinagkayabang ni BBM na malakas daw ang relasyon ng Pilipinas at ng US. Ang kawawang cowboy. Kawawang We are cowboy! supposed to be the most favored ASEAN nation by the US because of our long-standing relationship with them. But it doesn't look that way to me and many other Filipinos. The Philippines is the only treaty ally of the Americans in ASEAN, Naku. with a mutual defense treaty signed by both countries in 1951, more than 70 years ago. But since assuming office, Bongbong Marcos has been treated as a second-rate head of state by the Americans and other world leaders, unlike his predecessor Rodrigo Duterte. This Alam cold nyo ho, nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman na sinasabing maka-China, maka-Amerika, wala namang ganun ng issue si Tatay Digong. Ngayon, ano sinasabi nyo? Pinagpipilitan nyo na maka-China si Tatay Digong, pero ang puso ni Donald Trump ay na kay Tatay Digong pa rin. Kung gusto ka ni Donald Trump, di sana kinamayan ka. Kitang-kita naman ho, di ba? Talagang, wala. Wala mapapala ang Pilipinas. Sabi ni Aling Ledesma, pag ang taong namumuno, ay alam nyo na. Di ba? At nakikiusap pa kayo, makipagtulungan para umakat ang ekonomiya. Makikipagtulungan pa ang mga tao, mga Pilipino, para saan? Dudurubuhin lang? Pag naoy, kayo-kayo na lang. Problema nyo yan. Kaya pa ng mga Pilipino. Kahit bumagsak pa yan, kaya ng Pilipino, wag lang mapunta sa ilang kamay. Pagtapos naman ng termino nyo, kaya naman mabawi yan eh. Babawiin talaga yan ng gobyerno. Ipapakita sa inyo na kayo ang pinakamatindi. Saan? Alam nyo na kung saan sila matindi. Eto. Naku, Saldico. Bakit si Saldico? Bakit si Senador Villanueva? Bakit si Senador Jingo Estrada? Wala yung pinaka-header. Wala yung the big fish ika nga. Bakit ganun? Meron bang pinagtakpan? O may pinagtatakpan? Oo. Nakakagulat kasi ang lumabas sa balita, ang tinutumbok at tinutukoy ng mga diskaya, ang pangalan nino? Pangalan ni Balulong. Bakit napunta sa Villanueva at Jingo Estrada? Yun ay tanong lang ha. Kayo ho, alam niyo ho ba ang sagot? Alamin natin dito. We recommended the filing of criminal and administrative charges against Grabe, no? the following persons. One, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number two, Senator Joel Jose Villanueva. Parang kinakabahan si tatay nung binabasa yung mga pangalan. Ibang klase. Ito na lang sa mga religious group na kakilala si Senador Villanueva. Matagal na kasing bukang bibig ni Senador Villanueva yung flood control na yan eh. Matagal na yan. Gusto niyang mabuksan yung investigasyon na yan eh. Pero bumaligtad ang baraha. Bumaligtad ang kwento. Siya ngayon ang nakasuhan. Bakit? Sobrang lakas ata ng mga bumibira kay Senador Villanueva at kay Senador Jingo Estrada. Sa tingin nyo, bakit hindi makasuhan itong nagre-receive di umano ng mali-maleta o pinadadalan di umano ng mali-maletang pera? Bakit? Ano? Ang tanong! Number three, Senator Jose Jingoy Estrada Ejercito Jr. Number four, former Congressman Elizalde Saldico. Number five, COA Commissioner Mario Lipana.
Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. We will be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations. Direct or Possibly, indirect Yun ang bribery sabi niya. and corruption of public officials Agoy. under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Sir, boss, amo manager. Bakit ho wala yung hinahanap ng taong bayan? Yung pinakamatinding balulong. Bakit wala sa listahan? Dahil ba siya yung naging state witness? O dahil ba merong pinoprotektahan di umano? Naku. Tanong ng taong bayan, na-hocus-pocus na ba? Ito lang ang question. Ito lang ang hiling ng taong bayan. Huwag lang sakali na lumitaw itong si Saldico. Magkakaalaman. Oh, magkakaalaman. Bakit? Naipit na siya. Ipit na ang pangalan niya. Samantalang, siya yung appropriate chair at sila yung may ugnayan, laging magkatandem, laging magkausap, magkaibigan. Ngayon, wala na. Nasa abroad ng isa, yung isa, napapagtakpan pa, di umano. Diba? Sipin nyo na lang mga kasama. Yung binulalas na pangalan o inilabas na pangalan na tumatanggap at wala sa listahan. Diyan ka mapapag-isip. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Plunder ka. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback Ayun na. from other projects which is only at 10%. Yung pinaka-trending na istorya, wala na. Napunta na sa mga senador at doon sa nabanggit na mga pangalan. Samantala, yung una nabanggit ng Diskaya, wala na. Hindi na makilala, hindi na makita, at hindi na, wala na sa picture, sa investigasyon. Here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP. And NEP. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act
known as GAA. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Rivera would make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. An advance Hindi dapat kasi ganun eh. Dapat sama-sama. Kung meron silang napatunayan doon sa mga senador, lalong may mapapatunayan doon kay Balulong. Kasi maraming kumanta laban sa kanya at alam naman ng taong bayan. Sinasabi ni rin ni BP Sara eh. Oo. Ang pinaka-masterman eh. Alam nyo na. At punot dulo ng kasakiman, eto, binabalita rin dito. Sino ba yan ang punot dulo ng kasakiman? Alamin natin. There is some sort of paglilihis, no? Kasi kung titingnan mo, Admar, no, Paul, at mga kababayan, no? Ilang beses na bang pinangalanan si Martin Romualdez? Si Saldico pinangalanan, pero ayun, nakalabas, no? Ilang beses na na-implicate ang pangalan ni Martin Romualdez, no? Pero hanggang ngayon, no, pinatawag lang siya sa ICI as a resource person, quote unquote, and was even suggesting that he be a state witness. Ano ba naman yung siya yung punot dulo ng kasakiman na ito dahil siya ang Speaker of the House in the 19th Congress. So, yun talaga dapat, no? At again, nililihis din because the ultimate man responsible for this, Admar, kahit anong sabihin ng mga tao dyan, si Bongbong Marcos talaga ang ultimately responsible for all of this. The buck stops with him. Siya ang nag-propose ng budget niya, yung National Expenditure Program. Tinrabaho ng mga kongresista. Alam natin na medyo matagal na rin nung magkaroon po ng investigasyon, huling investigasyon, siguro mga month na ba? Isang buwan na ba o mahigit? O more or less, isang buwan na pong walang pagdinig dyan po sa Senado, kaugnay nga po dito sa manumalyang flood control projects. Pero meron tayong naririnig, isa doon is pagbabalik ni Senador Ping Lacson, isa pa sa ating mga narinig, possible na maliban doon sa is bubuksan na rin yung farm to market road. Unang-una, anong nakikita nyo po ba rito? Bakit medyo tumagal? Anong basa nyo po dito? At may kaugnayan din po ba ito sa mga pangyayari ngayon? Pagkakaluklok sa ombudsman, bagong ombudsman, tapos yung ombudsman nagbigay ng mga pahayag against dito kay Senador Villanueva, against kay VP Sara Duterte, pagbuklat muli ng ng issue doon sa Formally at sa marami pa. Nakikita nyo ba na may kaugnayan ang lahat, Ginong Ibi? Actually, no, yes, may kaugnayan yan lahat sila, no, Paul and Admart, mga kababayan. But unang-una, kaya medyo natagalan sila, no. Ang hinala ko diyan, talagang na-overwhelmed lahat ng mga nag-iimbestiga ngayon, no. Even yung bagong secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon, ay ilang beses nang sinabi niya na talagang very overwhelming at makikita mo nga na ang kaibahan ng kanyang itsura before he was appointed as DPWH Secretary hanggang ngayon, ilang linggo pa lang siya. At yan naman ay kinumpirma na rin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at yun na nga, pinangalanan nga ni Mayor Magalong ang the names that must be mentioned, na mention na nga ni Chis Escudero, yun kay Martin Romualdez at Zaldico. Maliban dyan, yung ICI ay talagang natulala sila and they do not know where to start and where to even begin. Admar and Paul. Sabi na nga ni dating DPWH Secretary Babe Singson at ni Justice Reyes, talagang the scale and the magnitude of the corruption, the systemic or systematic corruption. Systematic na talaga It's just unbelievable, no? And again, I may have to say this, the flood control anomaly is just the tip of the iceberg dyan sa DPWH, no? You have, kanina nga, na-mention mo yung farm to market roads na anomalya din. Yan, talagang maanomalya yan. Kasi yung opening of farm to market roads sa Admar and Paul, no, kung hindi nalalaman natin ng ating mga kababayan, isa din yan, katulad din yan ng rock netting at silting, no, or desilting. Kasi nga, nagko-compute ka lang kung ilang cubic meters ang bubuwagin mo sa isang bundok para ma-open yung isang farm to market road or even a provincial road. At halimbawa, i-estimahin nila ng 100,000 cubic meters when in actuality, when in reality, kalahati lang, 50,000 cubic meters lang pala ang amount of lupa na tatanggalin mo to open the road. Yan talaga, dyan, katulad din ng rock netting, no? At katulad din ng desilting, na yung nililinis yung mga ilog from silt and mud.
Hindi Nako, may binulgar na talaga. Bulgara na ito ha. Ibig sabihin, hindi lang pala flood control, rock netting, at yung road to farmers. Nako, ibang klase. Maraming anomalya. Siguro alam na alam yan lahat nila, no? Nila Balulong, nila kung sino may magkakasabwat dito. Kaya nagkakabulgar-bulgaran. Ang tanong dito, bakit itong mga, iilan lang? Akala ba natin kasama yung the big fish? Bakit talaga nga naging sila pa yung state witness, sabi rito sa video? Bakit sila pa yung kinakatigan ata ngayon, pinapanigan? Ano nangyari? Wala na ba? Hindi na ba kaya talaga si Balulong na ipakulong? At yung kaibigan na si Ko Langot, ayun, may kaso na. Tanong doon, yung air asset nga na 3, napuslit na. Next next move naman 'yan. Baka yung mga ibang asset walang kaalam-alam mga taong bayan at yung mga ahensya na dapat nakakaalam diyan, ganun din. Wala na. Magpaparetoke na lang siya para maitago ang kanyang pagkatao. Dapat ganun lang gawin niya, no? Retoke, lagyan ng buntot, lagyan ng 3 para makapagtago. Pero hindi pa rin siya makakapagtago, bakit? Ano kwento rito? Bumagsak na ang alin? Ang tiwala at bumaba ang suporta ng publiko sa DPW at Congress ayon sa survey. Natural. Ikaw ba naman ma-issue sa pagnanakaw dapat ibinigay na lang yan sa ahensya ng ospital. Ospital, sa edukasyon, sa mga mga pagpapagawa ng mga recreation, mga clubhouse, o kaya mamili ng lupa, gawing pabahay. Kaso wala DPWH, pag sinabing DPWH, yan yung ponduhan para maging bilyonaryo, trilyonaryo. Sabi ni Aling Ledesma. Ano meron dito? Pasok. Pero dito naman po sa mga survey na ginagawa, Attorney Sal, kasi nga po nung nakaraang linggo ay natalakay po natin yung pagbagsak ng ratings nung Kamara at saka nung Senado. Ngayon naman po, sa pinakabagong survey ng Publicos Asia, malaki ang ibinaba ng approval at trust ratings ng Department of Public Works and Highways, specifically maging ng Senado at House of Representatives, dahil sa mga kontrobersya na nangyayari nga sa maanumalyang flood control projects. Dahil dyan, Attorney, ang DPWH ay nakapagtala ng pinakamalaking pagbagsak mula sa 33%, naging 12% na lang yung approval ratings nila, habang bumagsak rin sa 8% mula 22% ang trust rating. Kinwestiyon ang ahensya dahil sa yun nga po mga substandard na or hindi na patutupad ng mga flood control projects. At sumunod naman dito, Attorney, yung House of Representatives na bumaba rin ng 10 points sa approval from 31% to 21% at trust rating nito na 21 to 11%, habang ang Senado naman ay bumaba rin sa approval, naging 28% mula sa 32% at ang trust rating naman ay from 22% down to 16%. Ito nga po ay iniuugnay sa ng galit ng publiko dahil sa mga maanumalyang budget insertions at sa mga hearing na may kinalaman sa pondo. At maging ang Commission on Audit din, Attorney Sal, ay bumagsak ng malaki ang approval rating ito from 45% naging 31% na lang, at ang trust rating na mula 33% to 21%. Ito ay matapos din na masangkot sa issue kaugnay ng asawa na isang commissioner na umano'y nakakuha ng malaking kontrata sa gobyerno. So nakikita po natin maging sa mga survey, Attorney Sal, itong ng sentimento ng taong bayan. Yan. Alamin natin Naku, yan, alam mo yung survey na yan. Kulang yan. Kulang yan. Dapat nga, na sila, nasa zero na sila lahat. Kasi, alam mo kagabi, ako nasa wake, wake ng dating kongresista, Executive Secretary Eduardo Ermita. Yes, at nakikiramay po tayo sa pamilya, lalo na sa mga anak, nating Congresswoman Eileen, at kay Mayor ng Malaya na si Mayor Liza at yung kanyang kapatid pa. At umatindin tayo sa katabing silid, Just Heritage, yun namang PR man, woman na si Susan Ruben. Kaya din tayo ng kanyang pamilya, lalo na kay Lingay, yung kanyang anak, at yung panganak. Alam mo, during the dinner, kasi may dinner nagpapakain sila ron, usapan
alam po ninyo yung mga kausap ko doon, mga nasa alta sosyedad. Itong mga ito, I remember, pag meron kami mga gathering ng mga nakaraang taon, wala silang ka-interest sa politika. Puro sosyalan lang ang pinag-uusapan doon. Mga biyahe nila sa abroad, anak nila, accomplishments. Wala kang maririnig na kahit na anong politika. Pero kagabi, although hindi naman ako nasurpresa na, kaya nga sinasabi kong kulang yung rating na yan. Kasi itong mga tao nito na hindi naman walang ka-interest sa politika, lahat sila ron, as in lahat, galit sa nangyayari sa bansa, galit sa mga opisyal sa tuloy. Gusto nilang buwagin ng Kongreso. Tama. Tanggalin na yan, sabi niya, kailangan tama. Narinig daw nila yung revolutionary government. Dapat yun na gawin natin, mag-revolutionary government na. Kahit na mag-military junta kayo, kahit na naman, basta palitan na. Sawan-sawa na kami, sabi niya. Ako, hindi naman ako umiimik. Tatanga sila, bakit na hindi ako umiimik? Kahit anong tanong nila sa akin, pangiti-ngiti lang ako. Yung sabi ko sa kanila, maingay lang ako sa radyo, sa TV, sa dyaryo. Ito na lang, pagod na ako kasasalita. Kikinig na lang ako sa inyo. Pero that proves the point na talagang ang tao, kahit na yung walang kahilig-hilig sa politika, umabot na yung galit, yung buwisit. Alam na alam nila kung sino mga nagnakaw sa mga biniling mga lote, mga bahay. Sabi nga nila, yung sa Horse Park, walang sinabi yan. Mas marami pa dyan. Ang dami nila alam eh. Ako nakikinig kasi matagal ko na rin narinig at alam yun. So, yan makikita mo na kung itong walang ka-interest sa politika, galit na rin. Sasama din daw sila. Pag mayroong mga rally, Yan. Katunayan yan, talaga galit na ang taong bayan. Patungkol dito sa pandudurobo sa kaban ng bayan. Ngayon, mapunta tayo, kung may makukulong kapag may nangyaring masama kay Piera. Yan yung title. Sa mangyayari sa bansa. Ano ang mangyayari sa bansa? Kung sakasakali lang naman. Ngayon, dahil sa gusto nating malaman ang sagot, dito sa interview kay Senator Alan, kung ano yung kanyang ipapahayag dito. Are there people who are going to go to jail because of what is happening? Definitely may makukulong. Whoever made billions, gusto nilang guluhin lahat di ba? O gusto nilang hindi mahuli yung mastermind, gusto nilang guluhin. Last thing lang na I wanted to emphasize pala siguro, lost to because I want to be sensitive about it. That's why when we passed that resolution, nakiusap ako, Malacanang, please review. And yung iba, criticize ako for saying we're doing this not only for the former president, not only for his family, but for the nation. I'm saying that for two reasons. Yung national pride natin na sinurrender mo, presidente mo. But more than that, Kuya Boy, we are a passionate people. We are a compassionate people. If he gets sick, or worse, if something happens to him there, may malaking gulo sa ating bansa. Nung sinabi mong Singapore, we need a Lee Kuan Yew. Okay, of course, we're not 3.5 million people. We are 115 to 120 million people. Ang naririnig nating sense ngayon ay, kaya nagtanong ako kung may pupuntahan ba ito. Dahil si Lee Kuan Yew, nagkaroon din ng kanilang version of truth and an independent commission na ipinaalam niya sa buong mundo na hindi siya natatakot magpakulong doon sa mga corrupt, including members of his own family. Tanong, Alan, meron bang makukulong sa iyong analysis, sa iyong pagtingin, sa iyong assessment? Are there people who are going to go to jail because of what is happening? Definitely may makukulong. So the two questions now is one, mahahanap at makukulong ba yung mastermind? Yes. Pangalawa na siguro yung dami ng makukulong. But I also think it's also the wrong question. Because if we've never jailed a high-ranking official in the Philippines, then baka nga pag may nakulong sample kasi yan, baka wala nang gumaya. Tama. We've jailed the sitting president. Yes. And sabi nung iba, hindi, nakakalaya din. Hindi po, in a sitting president situation, it was a pardon. Yes, nakalaya, pero hindi totoong na-reverse nung korte. We have jailed senators. Of course, nakawala. We have jailed, etc. No? And this has happened with Indonesia and Korea. But going back lang, Kuya Boy, sabi mo, Lee Kuan Yew,
leadership 100% matters. Pero I don't believe necessarily you need a Lee Kuan Yew for 20 years, di ba? But you need talaga an honest-to-goodness desire by a majority of your community, maging barangay yan, maging bansa, to sustain the momentum for transformation. Hindi pwedeng parang, pag nandyan si Duterte, lahat tayo may disiplina. Pag nandyan si Pinoy, President Aquino, lahat tayo walang corruption or bababa natin. Lahat tayo, pag nandyan si President Marcos, kung saan siya magaling, dito tayo. Si FBR, dun tayo magaling. Then, pag wala na, so hindi pwede, Kuya Boy, that when the cat is away, the mouse will play. Kailangan natin ng ilatag yung pundasyon. Tapos yung majority yun ang gusto, paluin mo talaga yung ayaw. Hanggang gumising ka isang araw na may transformation na talaga. Very, very strong. We're very near that, pero yun nga kasi Kuya Boy, whoever made billions, gusto nilang guluhin lahat to, di ba? Yun. Gusto nilang hindi mahuli yung mastermind, gusto nilang guluhin. So we're every day, yung genuine yung desire, genuine yung galit, pero nandun din yung yung nagpapagulo. Okay. Itong outrage, itong galit ba sa iyong basa, is this going to be sustained? Kasi may mga kritiko tayo na magsasabing, nako, pagdating ng panahon, pag hindi ma-sustain yung national conversation, yung galit na yun lilipas. Well, like a hungry lion, I don't think lilipas nang hindi mo pinakain yung lion. And Diba? right now, it is But a lion. It is a The show. country full of lions. Ang problema nga, are you throwing the right meat? Or may para lang mapakain? And then, would the lion be just satisfied na mabusog na siya dun sa meat na tinatapon? Or gusto mo ba yung tunay na pagbabago o transformation? So sa akin, I would not even speculate, will it be sustained or not? Babalik ta rin ko. We have to sustain, maybe not the anger and outrage because we're not a people who are always angry. Di ba? Bumagyo nga, baha eh. Nandun yung galit pero may magpo-post, baha ka lang, Pilipino kami. Di ba? May Yun na. Yun lagi ang yabang ng Pilipino eh. Pero, kung iintindihin nyo yun, matatapang ang Pilipino. Kaso nga lang, siyempre, minsan, magkakaiba ng kulay ang hinahanap. Mapunta na to sa kulay kasi yun din ang patumbok yun eh. Kung gusto may managot at may mapanagot, dapat pagkakaisa. Dapat walang kulay-kulay. Dapat gawin ang dapat gawin. Kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share at tandaan nyo, bakit wala si Balulong sa eksena? Wala sa pelikula, senador lang ang makakasuhan at yung mga ilang personalidad. Ang hinahanap ng tao, yung malaking isda. Hanggang sa muli, bye-bye!